So what's up na lang po mga katambay. Okay, kare-release lang po ng mekaniko ng ating motor. Okay, so ito test drive po natin ngayon kung medyo maayos na siya. Okay, bado kahapon yung pa naayos, kaya lang hindi pa actually natatapos yung telescopic niya kasi kailangan din palitan yung telescopic. Medyo lumalabas na yung oil. So nakita natin yan, medyo yung sa left side niya ay lumalabas na yung oil. Tapos ayon sa kanyang ano yung tawag doon, evaluation, ay kailangan na nating magpalit ng telescopic. So medyo malakas po yung kanyang pickup kasi bago ang ano, bago yung anong tawag doon, yung ano niya, bago ang clutch lining. Okay, pinalitan din natin yung clutch lining ng original. Kaya yan, bago po yung pickup niya, ay malakas yung pickup niya. So what's up na lang po. Okay, panibagong araw na, panibagong buhay at panibagong challenges na naman po para sa atin. Pero okay lang yun, ang mahalaga po ay healthy tayo at masaya. Hindi na mahalaga kung may problema kayo, okay lang yan, basta at least healthy kayo at masaya kayo sa buhay, ay okay lang yan. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. So talagang pagkasabi ko ay testing po natin ang ating motor ngayon. Kumbaga ay break into sa kanyang pagka overhaul. Okay, kasi na-overhaul yung block niya. Okay, yung block medyo nag-adjust yung timing niya dahil umiinit nga. Sabi ng mekaniko hindi pumapasok yung oil sa taas, kaya yun, hindi ko alam kung ano yung ginawa niya. Pinalitan niya ng valve, 4 na valve yung pinalitan. Tapos pina-reshim, okay, pinactivate niya yung shim ulit, pinagtugma yun para nang sa ganun is medyo tutugma siya sa valve. So yun nga, by the way, ang ating pag-uusapan po ngayon ay tungkol nga sa subscribers. Okay, subscribers natin sa YouTube or yung monetization nga. Okay, kung halimbawa kayo po ang tatanungin, okay, alin sa dalawa yung pipiliin ninyo, yung marami yung inyong subscribers, okay, siguro mga 60, 100,000 or 200,000, or yung monetization. Okay, yung monetization po ay pwede ka naman mag-monetize kahit na 1,000 subscribers lang. Kahit na 1,000 subscribers ka lang ay makamonetize ka na, kasi yun ang minimum requirements ng monetization sa YouTube. Or yung masweldohan ka na YouTube, malagyan na ng advertisement ni YouTube ang inyong channel. Okay, yun ang tinatawag na monetization. Pero may requirements po yun. Yun nga, yung 4,000 watch hours, pati yung 1,000 subscribers minimum. Okay, so nakakalungkot pong isipin na mayroon pong mga ibang tao, okay, mga ibang YouTuber din tulad natin na naghahangad na dadami kagad yung subscribers nila. Okay, mas pinipili nila na dadami yung kanilang subscribers kaysa sa ma-demonetize. Okay, ma-demonetize, ibig sabihin monetize na sila. Oras na na-demonetize ka po ni YouTube, ay wala po yung balikan. Okay, maliban na lang kung ang penalty na nagawa mo ay mababaw lang. Example, yung copyright. Okay, halimbawa may copyright ka, ay tanggalin mo lang yung video na may copyright, okay lang yun, mag-aantay ka lang ng 3 months, mawawala na yung copyright strike. Ang problema, kung halimbawa po ay medyo mas malala doon ang nagawa mo. Okay, so ang tinutukoy po dito ay yung halimbawa, okay, kakaunti lang yung subscribers mo, siguro 3,000, 4,000, or pagpalagay na lang natin 1,000 yung subscribers mo. Tapos gusto mong umangat ka agad, dadami ka agad yung subscribers mo ng bigla-bigla. Maraming pong paraan, o maraming paraan. Tulad ng mga ginagawa dito ng mga Amerikano, okay, yung mga iba na gustong sisikat ka agad, bumibili po ng subscribers. Okay, marami pong nagbebenta ng mga subscribers online or kahit hindi online. Okay, sa mga website, okay, maraming nagbebenta. So basically, ang bentahan po nito is depende po sa dami ng subscribers. For example, bebentahan nila, sabihin na 50,000 subscribers, ganito, sa halagang 5,000 o sa halagang 2,000, ganyan. Okay, or halimbawa
100,000, sabi niya 500,000 subscribers kaagad. Di ba? Meron po ganun, okay? So ang problema lang, okay, ang problema lang po sa mga ganun, okay, yung mga subscribers po na binabanggit na yun ay mga generic po yun, okay, generic na subscribers. Ibig sabihin po ng generic ay ibig sabihin hindi po sila nilang gumawa ng multiple na account, okay, multiple na YouTube account or Google account nang hindi po nadidetect kaagad ni Google or ni YouTube, okay. So ang system doon is kung halimbawa bibili ka ng, example lang, bibili ka ng 100,000 subscribers sa halagang 10,000, okay, babayaran mo na yun. So syempre ang gagawin nila is ipo-point lang yung kanilang mga AI, yung kanilang mga fake account sa channel mo, okay. So bigla ka magkakaroon ng 100,000 na subscribers. Kaya kung isipin mo, ang ganda, di ba? Ang ganda, pero actually hindi maganda, pero actually hindi, kasi unang-una, pero pagkasabi ko, yung mga subscribers pong yun ay hindi po yun sila organic, okay? Hindi sila organic, ibig sabihin hindi sila tao, okay? Fake account lang po yun, mga fake account lang yun, ginawa nila gamit ang AI or ginawa nila manually, okay? Or ginawa nila, yes, ganun nga, ginawa nilang manually or binili nila manually. So basically wala pong nagmamay-ari sa mga account na yun. So for example, bibili ka ng 10,000 pesos na subscribers sa dami na 100,000 subscribers, okay? No, dadami kagad yung subscribers mo, magiging 100,000 kagad. Pero ang problema is since organic na yun, hindi yung makakatulong sa channel mo. At pangalawa is madidetect po yun ni YouTube, okay? Madidetect yun ni YouTube at madidetect din ni Google, okay? Tandaan niyo po, napakagaling po ng AI ni Google, okay? Na madidetect po nila kung ang pinanggalingan po ng inyong subscribers ay iisa lang. So isipin nyo na, halimbawa mayroon kayong 100,000 subscribers, tapos iisa lang yung IP address. Ibig sabihin kung saan nanggagaling yung signal nila, okay? Iisa lang ang pinanggalingan. Sa tingin nyo hindi yung madidetect or hindi yung magdududa si Google na isang tao lang nagmamayari ng account na yun. Siyempre magdududa yun, okay? So mapapabilang ka ngayon or mapapasama ngayon ang inyong sa tinatawag na illegal, ano yun, ang tawag doon, may tinatawag si Google, may term sila Google, okay? Mayroon po yung term na tinatawag parang illegal, anong tawag doon, so something, mayroon pang tinatawag na illegal anomaly, parang ganun, okay? Parang tapos ma-receive mo na lang sa iyong Gmail na your YouTube partnership program has been cancelled due to illegal anomalies or ganun, parang ganun yung kalalabasan, okay? Due to illegal anomalies. So medyo nakakalungkot po yun, okay? Well, by the way, yung pinag-uusapan po natin ngayon to kasi nangyari po yan sa mga kaibigan ko, okay? Sa mga kabatch ko actually, okay? Sa mga ka-YouTuber din tulad natin na kabatch ko nga nung nag-umpisa po ako sa pag-YouTube, ay meron po tayong kabatch, okay? Na kasabayan ko rin dumami yung subscriber, kasabayan ko rin dumami yung mga monetize, kasi halos kasabayan din kasi may isa po akong kasabayan na kabatch, okay?